DSWD Cash Assistance o yung mga household o pamilya makakakuha ng ayuda dahil sa Uplift program, kinakailangang mag-register dito sa eGov. Bakit? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sinabi na rin ng DSWD na merong mahigit 2 milyong poor or near poor household o pamilya ang kailangan ng i-prepare yung eGov account nila o mag-apply nga sa eGov para sa mas madaling payout. Ibig sabihin, sa ngayon, July, magkakaroon muna ng manual na pag-claim ng payout o ng cash assistance nga. Pero sa mga susunod na buwan, kailangan matanggap na ito online. Ibig sabihin, pwedeng via GCash or pwede rin sa Land Bank. At kung magkakaroon ng online payout nga, either GCash or Land Bank, para saan naman ang eGov? Sinabi na rin nila na hinihikayat nga yung mga beneficiary ng Uplift program ng DSWD na mag-download at mag-register sa app bago ang araw ng pag-payout. Bakit? Dahil makakatulong ito para sa mas mabilis na pag-enroll para sa napiling payment channel. At dahil din dyan, may iwasan yung mabagal o pagkaantala na pagtanggap ng pera sa susunod. So, ibig sabihin nito, sa pagkuha or pag-claim ng financial assistance dahil nga sa Uplift program, hindi na kailangan pumila. Instead, online lang, pwedeng-pwede nang makuha yung cash payout. So, paano nga ba mag-register sa eGov para na rin dito sa cash assistance mula sa DSWD? Unang-una, gamit ang cellphone mo, pumunta lang sa Play Store or sa App Store. At dito sa search, i-type ang eGov, katulad dito. And then, tap yung install. Hintayin lang na matapos itong pag-download at pag-install nga hanggang sa makita itong open na button. At mula dito, pwede nang mag-register. Sa pag-register, click nyo lang tong create new account pero i-provide nyo muna yung mga information na hinihingi. Halimbawa, yung first name, middle name, at last name. Kung walang middle name, i-check lang tong I have no middle name. Yung halimbawa nga pala ng email address ay ito yung @yahoo.com or @gmail.com. So kapag na-provide na, tap tong create new account at i-check nyo yung ipapadalang email ng eGov katulad nito. Merong code, ito yung 6-digit number na siyang kailangan i-enter dito. So kung makapansin nyo, dapat active yung email address at na-open nyo. Ganon din sa cellphone number, which is yung next na hihingin. I-tap ang next at magpapadala ng OTP. Ito yung 6-digit code din na siyang i-enter dito and then tap next. MPIN na. Yung sa MPIN, wala kayong may receive dito. Ibig sabihin, gagawa kayo ng parang password nyo. Every time na i-access nyo yung eGov, ito yung pinaka-password or pang-login. So kung familiar kayo sa GCash, halos pareho lang din. 6-digit code at kung ano man yung MPIN na in-enter nyo nung una, siya ding i-enter nyo sa pangalawa. Kailangan mag-match para maging successful na yung registration. After ng registration, kailangan naman ng verification o yung tinatawag na pag-upgrade. Hanggat hindi nyo to ino-upgrade, hindi nyo ma-access yung lahat ng features na meron sa eGov. Lalong-lalo yung pag-access ng digital ID. That's why i-click na tong verify. Sa verify, merong 1, 2, 3 steps, pero may extra 2 steps pa. Later, pag-usapan natin. Para sa unang step, citizenship ang idadagdag at birthday maging gender. Kapag okay na, tap next. Current address. Saan ka ngayon nakatira? Piliin yung state or province, city, maging yung iba pang information o yung kumpletong address. Tap next. Sa step 3, ito yung pinakamadali kasi i-review mo lang yung mga pin-provide mong information kanina. Kapag may kailangan i-update, halimbawa mali yung spelling, i-click lang tong edit details. Pero kung wala naman, tap next. Ito yung extra step na sinasabi ko. Yung pang-apat, pirma. Tap continue. Kapag mali yung pirma o gusto nyong i-update, i-retake nyo yung signature. Pero kapag okay naman, confirm. Next naman, last step na to, selfie. Andito yung mga reminder. Walang sombrero, kailangan kayo lang yung nasa selfie, walang filter. Ano naman yung mga dapat tandaan? Tinatanggap para sa mga kababayan nating Muslim, dapat malinaw, at kailangan pasok yung mukha nyo doon sa bilog. Tap to launch camera tayo.
Pwede niyong pindutin or i-tap itong while using the app or only this time. Dito sa pag-selfie, merong instruction. Sa taas, meron ding reminder kung anong gagawin. Like, biblink yung eyes or ikukurap ba? Lalapit ba o kailangan tumingin sideways? So, i-check nyo na lang hanggang sa makompleto. Malalaman ninyo kapag nagka-countdown na dito sa bandang taas. Kapag okay na sa inyo yung selfie, pwede nang i-tap itong yes, I'm happy. Pero kung gusto nyong baguhin, retake lang ulit at ulitin yung buong proseso. So, kapag okay na sa selfie, tapos na. Congratulations, you have successfully upgraded your account sa eGov. Pwede nang magamit yung lahat ng features na meron dito. Pwedeng i-check yung sa trabaho, pero ang isa sa pinakamahalaga dito ay yung sa digital ID. Tap nyo yan. Sa akin, na-access ko yung sa PhilHealth kahit hindi ko siya nililink, automatically na-detect na siya at maging yung NBI clearance ko. Kung meron kayong updated na NBI or lumang NBI, makukuha siya dito. May receive din kayong text katulad nito. At bukod sa nakita natin kanina sa digital ID, meron pang iba't ibang mga agency or services ng gobyerno na pwedeng ma-access dito. Katulad sa e-travel, sa PhilHealth, sa LTO, sa pag-ibig, at maging sa kababayan nating nasa abroad. Also, may mga iba pang benefits dito. So, halimbawa, kailangan ng cash assistance, pwedeng magamit ang eGov para mas mapabilis yung enrollment para sa payment channels na siyang gagamitin para makuha nga yung cash assistance. Pero pwede rin kayong mag-apply ng NBI clearance online. Ito yung pag-renew. Pwede rin yung pag-check ng NCAP, yung medical at financial assistance, pwede yan dito i-check. So kung mapapansin nyo, napakaraming benepisyo at napakadaling mag-sign up dito sa eGov. Pwede nyo nang gawin, lalo kung may inaasahan kayong cash payout mula sa DSWD or gobyerno. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.